isang sexual assault case ang pinagkaguluhan ng social media. At ang suspect dito ay hinihinalang anak ng CEO ng malaking korporasyon. Maraming nagtatanong kung may katotohanan nito. Palaisipan pa rin kung sino ang anak ng CEO na sinampahan ng kaso sa ilalim ng Youth Protection Program ng gobyerno. Dapat putulan ng hinaharap ang lahat ng mga rapist pag napatunayan nagkasala. Ang kapal ng mukha nila. Ano ba kasing ginagawa ng mga prosecutor na to? Hello, Chairman. This is Yon Wally. Naintindihan ko. Ako nang bahala ron. Okay, Chairman. Ako nang bahala mag-asikaso sa lahat. Bye. I-U-turn mo. Doon tayo sa prosecutor's office. Si Atty. Yun Wally. Good morning po, Atty. Pwede ba? Huwag niyo nga sa harangan. Tinanggap niyo na ba ang alam sa inyo? Makikiran lang. Ilinawin ko lang sa inyo. Wala itong kinalaman sa HK Construction. At hindi pa ito masasabing assault case hanggat walang biktimang nagre-reklamo. Kumpirmado na bang ikaw ang magiging lawyer ng anak ni Chairman? Pwede mo ba patotohanan na Makaka-affect po ba ito sa succession plan ni Chairman? Makikiran lang. Itatakwil na ba siya? Wala pa silang napag-uusapan tungkol sa bagay na yan. Iwasan nating magsulat ng walang katibayan. Tandaan nyo na pwede rin nila kayong sampahan ng kaso. Yun lang. Please, Naiintindihan kita. Naiisip ko ang pinagdaraanan mo. Wala kaming kailangan sa'yo. At hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukulong at nagbabayad sa mga ginawa mo. Tama lang yun. Kaya lang tandaan nyo, ma'am. Ang HK, ang isa sa top 10 corporation, kapag inilipat siya ng kumpanya sa ibang bansa, ang kasong isasampa nyo ay siguradong malilimutan na ng lahat at wala kayong mapapala. Tungkol naman sa anak nyo, mag-aaral siya at maghahanap ng trabaho rito. At kapag lumabas na ito sa publiko, malalaman ng buong bansa ang tungkol sa pagkakakilanlan mo. At sino pang lalaki ang magpapakasal sa gaya mo? Ano bang balak mo? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang maging sikat sa internet at maging usap-usapan? Mapapahiya ka lang. Kung tatanungin mo ko, hindi ako naniniwalang ni-rape ka niya. Tama na! Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sigurong anak. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Galit! At hindi kami magpapabayad! Sandali lang po, Mama. Tama ba ang sinabi ni Attorney? Manahimik na tayo. Pumapayag na po kami. Pero hindi po pwedeng barya lang ang ibabayad niyo sa amin. Hangarin ako sa katalinuhan mo. Kung ganon, sige. Ayusin natin ang detalye. Sa wakas, iba talaga pag meron kang pera. Ang galing mo talaga. Yon mo. Long time no see. Kumusta? Ang tagal kong inisip kung tatanggapin mo ang kaso. Sa reaksyon mo, nababasa ko na nakuha mo ng gusto mo. Marami pa akong aasikasuhin. Saka na tayo mag-usap. Yon mo. Paano na kaya kung wala ang HK Construction? Magiging ganyan ka pa rin ba? Alam mo, magkaiba kasi tayo. Taxpayers' money ang nakukuha mo at ako binabayaran ng korporasyon. Ganun ang kapitalismo, hindi ba? Yung pagiging matalino mo hindi pa rin nawawala. Muntik na magpakamatay ang biktima. Sana lang iniisip mo rin ang kalagayan nila. Hanggang ngayon, emosyonal ka pa rin. Ang rationality at ang emosyon ang naghihiwalay sa mundo ng mga mayayaman at mundo ng may hirap na tao. Hindi mo pa rin maintindihan? Kamusta nga pala ang blind date mo kagabi? Balita ko, gwapo siya at bata pa. Hindi ko sinipot. Ayoko na mas bata sa akin. Hindi na naman. Friend, alam mo ba 39 years old ka na? Yeah! Mag-usap naman tayo na mas exciting. Bakit? Meron pa bang mas exciting pa kesa sa mga gwapong lalaki? Ang pagpapag-date, ang pagpapakasal, yun ang